Herb, balita ako may pinagkakabalan ka ngayon. Secret muna. Kasi syempre Parang may nakita ako sa likod mo na pinopormahan mo. Hindi, syempre, ngayon papakita ko na siguro. It's time na siguro It's time. para mapakita yung na-invest. Tinatago, Yung yun. tinatago natin. Kahit na medyo mahina-hina, umarangada pa rin naman. So, eto na. Ito na ang Soon. soon natin. So, ito na ating soon. Ay, sarap na. Hello mga stories! Welcome back sa isa namang Boy AC Garage series dito sa ating channel mga stories. No? Ako pala si Martin, no? At kung nasubaybay niya yung serie ni Boy AC Garage, no? May playlist ako dyan, okay? At alam natin no, yung gaano kabigat ng ibang mga binapato sa kanyang issue. Nariyan yung nagka-stroke yung na buyer na dahil sa isang adventure. O yung yung nagka-stroke yung isang mekaniko, no, di ba? O yung buyer or something dahil sa sirang adventure. Yung pinahiyang mekaniko at yung nagreklamo na nakarating pa sa isang sikat na public service program kung saan nabanggit na wala raw siyang business permit at may closure order na siya General Trias. Isipin nyo mga stories, no, kapag nasa ganyang sitwasyon ka, magpapakumbaba ka muna, no, ayusin mo yung papel mo, o kaya tatahimik ka muna, pero iba to si Boy AC Garage, no? Mga stories sa iba ang galawin. Salit na manahimik, nag-upload siya ng video para i-pledge sa kanyang bagong lupa, puno, no? Nabili ni daw, puno, na ginawang extended new garage daw. At pinasalamatan pa yun sa mga bashers, no? Ngayon, panoorin natin yung kanyang, itong video na to at pakinggan natin para, mga reaction natin. Ito na. So, ito yung, ito sa video na yan. Nakalagay dyan, lupa eh. Herb, balita ako may pinagkakabalan ka ngayon. Secret muna. Kasi syempre Parang may nakita ako sa likod mo na pinopormahan mo. Hindi, syempre, ngayon papakita ko na siguro. It's time na siguro It's time. para mapakita yung na-invest. Tinatago, Yung yun. tinatago natin. Kahit na medyo mahina-hina, umarangada pa rin naman. So, eto na. Ito na ang soon Soon. natin. So, ito na ating soon. Ay, sarap na mo. Putay na ilang square meter to. Utang ina, ang sarap naman na nabili mo, pare ko. Sarap naman ang nabili mo na lupa, pare ko. So, dito na tayo Di-display. Ay, sarap naman ang garahe natin. So, ayun, extend new garage na pagpaparkingan ng AC Garage. Yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusuporta. Dahil po sa inyo to. Dahil Kaya- sa mga basher at saka mga views. Dahil sa mga basher to at mga viewers natin. Kaya nagkaroon ng ganito. Nagkaroon tayo ng ganitong parkingan. Abangan nyo mga bossing ko, medyo mas maganda-ganda na ang ating lugar dito. Oo, mas Hindi mabilis. na, Hindi na looban. Hindi na masyadong looban. Kalsada agad. Kalsada agad. Paglabas at pagpasok mo, Oh, yun. kalsada na agad. Yun, So kaya highway. gusto ko lang din kayo isama. Erp. Ikaw Erp sa na-invest ko. Ayun, grabe, ang ganda nito. Sobrang laki na ito. Ano masabi mo Erp? Tama na kasha. Si AC Garage Kasha dito, mga 30. Mapera din pala talaga. Mas lalo pang magkakapera. Simple ka lang, simple. Nakakatuwa kang tao. Napakagaling mo. Lalo pa Habang tinira ka pala, meron ka na palang tinatagong Oh, investment. hindi. Ganyan kasi Erp pag ginigipit eh. Galing. Husay mo. Ba't kaya ganun no, yung mga tao pagka nanggigipit sila? Oo. Parang ang sakit sa loobin. Kaya. No, yung nanggigipit sila ng tao. Wag naman ganyan. Kaya. Wag ka naman ganyan. Kaya. Parang naman gumagaya. Parang ka namang Erp. Ganun. Hindi ako ganun, Erp ah. Ganun ka rin naman ata Erp. Pagka nanggigipit, pagkagipit na yung tao, gusto pang gipit. Ay, hindi. Iba ako. Paano ka ba? Tanga na, elb nga ako sa'yo. Sumama nga ako. Tinan mo naman, invest mo. Sarap po. Paano all, boss? Simple. So, ayun na. Maraming salamat. Okay. Peace out. Okay, so ito na, napanood yung video na ito, no? Ngayon, tapos ito, may isa pang post, sabi niya dito, salamat Ama sa lahat ng blessings. May picture pa, nakaganap pa. Ito isang simple para sa post, no? Pero kung iisipin mo yung timing at context sa kasulukuyang reklamo laban sa kanya, no? Tapos, papadala isang
napakabigat na mensahe sa kanya mga kritiko. Okay? Ngayon, mga stories, no? Ito, sabi ko lang dito, dahil naka-restrict at puro supporters lang halos nakapasok sa mga conversation. Okay, so ito masasabi ko lang dito, no? Ito yung mga opinion comment ko dito, no? Sa tungkol sa nakita natin. Una, isang napakalaking sampal ito. Ito kung kanino man na nagreklamo yung innocent buyer, no? Hindi lang yung isa nagsumbong, pati na rin sa mga ibang mga reset natin yung yung ibang nagrereklamo dyan, di ba? Sipin nyo, no, nag-aaksaya sa oras, pagod at pamasahe nung nagreklamo para humingi ng justisya sa isang pambansang programa. Di ba? Nag-aaksaya ng oras yung host na programa para tawagan ng LGU at sa HPG. Ano ang ending dito? Tinantarantado lang silang lahat sa pamamagitan ng pagpapakita at unbothered at walang epekto sa lahat ng reklamo. Nag-flex pa yung ng bagong lupa at pagbebenta ulit ng kotse kahit openly sinabi ng LGU na walang business permit. Pangalawa, no, ito, nasa ng pangilang batas at ang LGU. Nasa ng pangil doon. Nakakaya ito para sa mga taong nasa posisyon. Kapag nasa interview sa radyo o TV, no, ang tapa at ang bilis magsabi na may closure order at show cause order. Pero in reality, mga stories, no, ano ang nangyayari? Wala. Nothing happened. Parang ang lumalabas dito pang content at pang hype lang ang action kapag may camera at may views. Diba? Pagkatapos ng hype, tapos rin yung justisya. Kung gusto ng gobyerno at ng mga otoridad na seryosoin sila ng taong bayan, dapat pakitaan nila ng pangil ng mga nag-ooperate na illegal. Pangatlo, napaka-unfair nito sa mga legitimate na negosyante. No? Isipin nyo ang mga buy and sell dealers na nagbabayad ng tamang buwis, no? Kumukuha ng DTI, mayor's permit, sumusunod sa Consumer Act, no? Sila ang mahihirapan sa mga proseso. Tapos makikita nila na isang operator ng walang papel na kumikita ng milyon at magpapatayo ng bago na parang walang batas sa Pilipinas. No? Anong mensahe ang ibinibigay mula sa natin sa mga negosyante na mas okay maging illegal dahil wala namang nangyayari sa iyo? Pangapat, ito yung linyahan niya ng yung kapag ginipit na ang tao, gusto pang gipitin. Ito yung isang classic logical fallacy na tinatawag na appeal to pity. Boss, hindi ka ginigipit, pananagutan dahil sa mga taong naglabas ng pera na hindi nakukuha sa tamang serbisyo. At dahil nag-ooperate ka ng negosyo ng walang tamang papel mula sa gobyerno, iba ang ginigipit sa pananagot sa batas. Huwag natin baliktarin ang naratibo dito, mga source. Okay? Mga source, sa dulo ng araw na to, no, hindi natin kinaiingitan to ng tagumpay o ang bagong lupa na kahit na sino. Kung nagsumikap siya, no, mabuti para sa kanya. Pero ang logic natin dito ay accountability at fairness. Hindi pwede ang justisya at ang batas ay maganda lang pakinggan sa balita. Pero sa totoong buhay, nagiging display na lamang. Ang nangyayari ito ay nagpabagsak ng credibility sa mga ahensya ng gobyerno. Hanggat walang konkretong aksyon na nangyayari, no, aasahan natin na mas marami pang gagaya dito. Ay my goodness, maraming gagaya sa ganitong sistema dahil nakikita nila yung pwede nila itong lusutan to. Diba, mga stories? So, mura po talaga tayo magbenta. Tayo po yung pinakakilala talaga at pinakasikat na nagbibenta ng sasakyan, ha? Sa buong Pilipinas, alalahanin nyo lang lagi, ha? Boy AC Garage number 1 na lagi pilit mang sinisiraan ay talagang babagon muli. Wala naman tayo magagawa doon. Ganun naman talaga pag nasa Pinas. Gumawa ka ng sandaang kabutihan at kapag nakagawa ka ng isang pagkakamali, kakalimutan nila yung nagawa mo maganda dahil sa isang pagkakamali, no? Tapos sa mga nakikisaw-saw rin sa akin panggagatas nyo tigil-tigilan nyo na yan kasi hindi maganda yan, men. Okay, wala pa kayong mga content? Gustong-gusto nyo yung pagmumukha ko? Ano bang ginagawa ko sa inyo? Naghahanap buhay lang din naman ako, pinapakita ko lang naman totoong nangyayari.
Di ba? Sinasabi ko sa inyo, pinapakita ko kasi syempre, doon tayo nakilala, di ba? Sa pagiging totoo. Eh, ayun na nga, dahil sa katangahan at kabubuhan ko, dahil sa sobrang pakatotoo ng AC Garage, Ay, tanga mo, bobo. Bobo ka talaga binubinuto. Oh. Kaya sa ating itong para sa ating dalawang katanungan dito, no. Una, sa tingin nyo ba may pagkukulang ang LGU para makapag-operate na nakakapag-extend pa rin ng garayan na ito, no? At sa pangalawa, no, nararamdaman nyo ba na rin ba ang mga sumbungan program minsan ay ginagawa lang content ang mga reklamo pero walang follow-up sa totoong action sa batas? No? Comment down below at babasahin natin yan. No? At gusto nyo yung mga ganitong opinionated, logical, frankly, and straight to the point commentary videos, no? Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. And be part of the Castores membership for as low as 39 pesos a month, no? Early videos fresh from the rendering video. Meron tayong 159 naman at 399 pesos a month. No? Ito ang mga exclusive videos ko, no, para sa mga Castores membership ko. As always, Master, thank you and have a good night, Castores. Bye!